Hello, hello, hello mga tao. It is me, Apple with me at welcome ulit dito sa ating Minecraft Java Edition series. Yes, new episode. New pasalubong for you this week. It is bangus na naka-sunglasses. Wow! Yes, welcome friends dito sa episode 9 at diretso tayo agad sa unang plano natin for today dahil last episode hahanapin na sana namin ni Apple with you yung village na malapit lang dito sa ating base dahil kukuha na sana kami ng mga villagers at dadalhin namin sila dito. Kaya ito makikita nyo kami ni Apple with you habang pinag-uusapan namin kung saan namin nilalagay yung mga villagers dito sa base. Daanan natin yung villagers. Ayun sa loob ng mountain. Lagyan natin ng stuff. Parang hobbit hole style na window. Tapos Sino may... nagsabi sa'yo? Pwede ka maglagay dyan ng hole. O bakit? Sa'yo ba yun? Ay! Oo! Oy! Ay, nandito pa yung The wise one. Hingi ka lang ng advice sa kanya. Nandiyan siya. Punch. Oh, wise one. What is your advice for today? Tabag. Oh, excuse me. Huwag mo patayin yan. So kung naalala nyo last episode, nagkaroon ng bad omen effect si Apple with you at sinabi ko magiging importante yan sa future, no? Well, dito makikita nyo kung bakit. Kung isword mo yung boat mo, mapupulot mo siya instantly. I don't care. Talaga to alipin. Oh, hala, may raid! Hala! Di ko uminom ng milk. Oh no, takbo! Ano ba yun? No! Our villagers, kawawa. Ah! Sa tingin mo kaya? Kalabanin? With our Pero, bows? pillar up lang. Set tayo ng spawn somewhere. Medyo malapit. Bakit magsiset pa? Mamamatay ka ba? Hala, yun sila! Nasaan? Yun o. Wala, baka patayin nila Sino? yung villagers. No! No! Not our villagers. No! Tingnan na, defend natin sila. Wala akong shield. Oh, so okay, susubukan namin kalabanan yung raid dito para i-rescue yung mga villagers dahil medyo kasalanan namin to. So ito, magsaset muna tayo ng spawn at mag-iiwan ng mga valuables natin dahil hindi ako confident sa gear natin kung kaya natin to, pero let's see. Hala, yun sila, bebo. Ayun. Ah, kita mo sila? Oo. Na-ring mo yung bell? Naha-highlight sila pag i-ring mo yung bell. Kaya nga eh. Yan yung maganda Layo rin sa pala ng pillar up ko. Yan yung maganda sa rin dito sa Java, may siya, way na makita yung mga nakatagong village. Oh, village, no! Ouch, malakas siya. Wait, iwan tayo ng one villager alive para mas madali Wait. Wherever the last villager is, wag natin siya patayin. Ito siya, nandito siya. Villager? Ay, Raider. the pillager. Yan. Ito ba yung raider? Get in the boat. Yeah, yung raider. Ayan, nasa boat siya. Yeah, so actually, pwede tayo kumuha ng villagers ngayon. Sorry, villagers. We ruined your village. Isa na lang yung villager na nakikita ko. Napatay na ba nila yung iba? Oh, ito may isa pa. Sorry for the abala. Nasaan? Ding. Okay. Nasa'yo pa boat mo. So meron isa dito. Oh, nandiyan siya. Naka-boat siya dyan. Wait, meron pa ba iba or namatay na lahat? Wait, takpan mo yung guy na may para pag nag-boat. Ay, sige. Kahit nakatalikod siya, natatamaan niya ako. Tingnan mo. Kayo nga ano yan? Yan, enjoy your new life dito sa boat. Dalawa na lang ata talaga sila. Yan, sama. Kasi naman, yung isa dyan, mayroon na pala bad omen. Okay guys. So medyo mas may sense na tanggalin natin sila from this place kasi magulo na dito. And dadalhin natin sila somewhere safer. Daming gulo dito sa village na to. Buti na lang talaga may dalawang villagers pa dito na nag-survive. Enough para makapag-breed tayo ng mga villagers. Kaya ito isasakay na natin sila sa ating boat para dalhin sila sa mas peaceful na area malapit sa ating base. Gumawa ka ng parang path. Yes. I see.
Ganoon ako ka, advance. Wait the bed. Wet the bed? Here we go. Sabi mo, wet the bed. Wet the bed. Bye village. Kawawa yung ibang villagers. Ikaw kasi, pinatay mo eh. So, may way ba? Wait. Huwag ka mag-jump down dyan. Baka walang way papunta sa ocean from there. Unless gumawa tayo ng gawa tayo ng daan. At ito na, makakadaan na kami with our villager friends pabalik sa ocean, pabalik sa aming base at papalayo dito sa village na na-raid. At kita nyo, sobrang traumatized na yung mga villager friends natin dito. Nakatingin lang siya sa baba, sobrang lungkot niya. Oh, wise one. Nagkagulo kasi hindi kami nakinig sa advice mo. At ito na yung ating villagers. Iiwan muna namin sila dito. Somewhere in between yung base ni Apple with you at nung base ko. Somewhere sa super safe butas na to for now. So ito, small tip din with mga villagers kung gusto nyo ng konting tulong para matransport sila. Gumagana yung mga fishing rod pag ginamit natin siya sa boat nila. So ito, may hila natin. But also, sa next update, magkakaroon rin ng ability na i-lead, lagyan ng lead yung mga boats dito sa Java Edition. Tingnan yun sa Bedrock. And look at this, na-stock tayo sa boats. Ang galing. Ginagawa kong hindi flowing water yung tubig dito para hindi magulo. Yan. Ay! What? Pareho sila na sa isang boat bigla. Ano nangyari to? So okay, dito na muna natin iiwan yung ating mga villager friends dahil may mga iba akong gustong gawin para sa episode na to. And yung first thing na gagawin natin ay papagandahin natin yung ating gear. At kita nyo tong pickaxe natin. Nakakuha na tayo ng magandang pickaxe finally mula dito sa enchanting table na to. Binigyan niya tayo ng maraming bonus enchantments and meron na tayong fortune 3. So pwede na tayo maghanap ng mga diamonds at mas marami pa tayong diamonds na makukuha at mga iba't ibang mga ores pa. And ito, small update sa ating skeleton farm. Meron na rin tayong enchanting setup dito. Actually, enchanting table dito. Yung nasa tabi lang ng base ko, tinransfer ko muna dito para mas madali mag-enchant ng mga gamit. At kita nyo yung aking gear, meron na siyang okay na enchants. Hindi siya the best, but makakatulong na to pag nag-thieving tayo dahil yung gusto ko sana ay makakuha na tayo ng full diamond gear sa episode na to. Wow, look at that, oras na para sa pro tips ulit. At na-mention ko na ata yung pro tip na to dati pero i-mention ko siya ulit ngayon dahil sobrang useful niya talaga. So, kunwari may hinahanap kayong isang super specific enchantment like fortune or dito sa ginagawa ko ngayon, gusto ko sana ng silk touch para sa aking diamond pickaxe or sa isa ko pang diamond pickaxe. Well, yung pwede nyo gawin para makita nyo lahat ng mga options nyo ay pwede nyo harangan ng torch yung mga ibang bookshelves. So, ito, isang example. Kita nyo yung max level enchantment natin sa setup natin ay dito, level 30, diba? And sharpness 3 siya, so medyo pangit yan. Ayaw natin yan. Paglagyan natin ng torch dyan, maharangan yung isang bookshelf. So, yung max enchant natin ito, level 26 at aqua affinity na siya. And I think, nagbago ba to? Nagbago rin natin yung mga lower level enchants eh. So, yeah, kung harangan lang natin yung mga ibang bookshelves, makikita natin yung mga lower level options. So, hindi nyo may expect na makakuha kayo ng Fortune 3 siguro pag hinaharangan yung ibang torches. Pero kung kunwari Silk Touch or Aqua Affinity or something, yung mga lower level enchants yan, may chance kayo mahanap yan pag hinaharangan nyo lang yung mga bookshelves with torches tulad ng ginagawa ko dito. So dahil medyo okay na yung enchantment sa aking iron armor, mas confident ako for solo caving adventures ulit. Kaya bumalik tayo dito sa caves from last episode at mas i-explore pa natin siya para sa mga diamonds tulad nito. Makikita nyo rin. Gumagamit ako ng iron pickaxe para sa diamonds natin. Meron rin siyang fortune at kita nyo to. Merong maraming diamonds over there sa malaking open area na to. So i-explore talaga natin dahil brave tayo ngayon at gusto ko talaga yung full diamond armor sana. Sa episode na to, meron pa tayong skeleton spawner na nahanap dito at naubusan ako ng torches, so gagamitin natin yung ating flame bow na medyo madaya to with Optifine. Meron siyang dynamic lighting, so naiilawan niya yung area around us. But ito, more diamonds. And after a successful caving adventure, ito, makakapag-craft na tayo ng isang buong set ng diamond armor. Wow! Iilang oras later. Okay guys, ang tagal ko na dito sa ating skeleton spawner. Nag-enchant lang and tingnan nyo na yung ating diamond armor. Wow, ganda na ng enchantments sila. Halos kompleto na ata yung mga enchantments na gusto natin dito eh. Mending na lang siguro kulang. And dito sa helmet natin, protection 3 pa lang siya. Kailangan protection 4 siya. Pero actually, maganda na tong diamond armor natin. Wow!
Syempre, yung mga diamond tools ko rin ini-enchant ko na. At habang nandito na ako, ginawan ko na rin si Apple with You ng isang super special pickaxe. Si Lucky to have you. Dahil fortune pickaxe to, diba? Lucky, fortune. Yes, so lucky to have you in my life. Okay, ito na. Pwede na ata natin isuot yung ating full set of diamond armor dito. At ano, tsura natin. Oh, look at that. So handsome, so pogi naman, so macho. This guy, yeah, that's me. Parang hindi sobrang obvious yung yung shiny effects ng enchantments natin. But anyway, kukunin na natin itong si I Love You, yung pasalubong sa atin ni Apple with You, at ilalagay natin siya o di-display natin siya dito sa ating lava farm. Di ba bagay sila? I Love You. At kukunin na natin to dahil kailangan natin kunin yung pasalubong poste thing na pinagpapasa-pasa namin ni Apple with You, dahil ilalagay natin yung ating bagong pasalubong dito sa may base area ni Apple with You with her new gift, It's Lucky to have you. So para sa last part ng ating episode dito, i-build na natin yung ating starter bahay. Yes, finally, somewhere dito, and gagawa na rin natin ng mas maayos na pwesto itong mga friends natin dito dahil kita nyo yung lugar nila dito. Sobrang pangit. Wow guys, ang ganda ng bahay nyo dyan ah. But yes, dito sa ating starter bahay build, naisip ko rin na mag-experiment ako with mga bagong mods na magagamit natin dito sa Java Edition. Yung unang mod na gusto ko gamitin sana ay si Replay mod para makagawa tayo ng time-lapse ng building process ng ating starter bahay. And since ito yung very first time-lapse na gagawin ko ever, sana maging maayos yung itsura niya. But ito na yung simula niya in 1 second. Okay, ito yung time-lapse natin. Look at that super fast building. So, I guess mag-voice over commentary na lang ako sa mga nakikita nyo. Ewan ko kung may explain ko yung mga nangyayari kasi sobrang bilis. Siguro sa explain ko na lang yung yung building process ko dito. Yung ginawa ko kasi ay binild ko to sa creative mode muna. At kumuha lang ako ng mga screenshots. So, makikita nyo paminsan-minsan parang tatayo lang ako. Yun ay dahil tinitingnan ko yung screenshot for reference sa pagbe-build ko dito. And then, simple lang naman yung mga materials natin. Mga deep slate, yung mga natin, spruce wood, and also yung warp wood. And makikita nyo dun sa background yung mga friends natin from earlier this episode. Bumisita sila sa base natin. Kailangan natin sila kalabanin. But, ito na yung ating bahay so far. Makikita nyo, uulan din dito soon, which means oras na para i-transfer yung ating mga friends. At makikita nyo meron parang little bubong dyan sa side ng bahay natin. Yun yung area para sa ating mga alaga. And final details na lang yung nakikita nyo dito. Gusto ko kasi parang cozy cabin sa tabi ng isang pond yung vibes natin. Also gusto ko lang ipakita. Ginawa ko yung likod ng natin. May konting details dyan. Hindi siya parang blank lang na ewan. But ito na yung natin, starter bahay. Sana nagustuhan nyo tong time-lapse and commentary. Wow, so professional. And yun yung ating time-lapse. Sana nga nagustuhan nyo yun. Look at this dog sa background. Wow, magic. Yes, dog natin yan. So yung time-lapse natin mukhang okay naman. Na-realize ko rin na kailangan tuloy-tuloy lang yung pagbe-build ko kasi mapuputol yung time-lapse kung tumigil ako. But yung interiors pala na ating bahay ito show. Meron tayong isang kama. Wow, so beautiful talaga interior natin. But isang oras ako nagbe-build nun and na-trim nung time-lapse natin yung buong process into 1 minute. Wow. But yes, yun naman yung ating episode for today, guys. Ang dami natin nagawa, from yung raid dun sa village to full diamond gear, at ito, may starter bahay na tayo. And well, bago matapos yung ating episode, syempre titingnan muna natin yung comment of the week, yung comment na i-feature natin from our last video. And yung comment na yun ay galing kay Kyle Mon. Kylie Mon, yes. Thank you for the supportive words. And kung gusto nyo ma-feature sa ating video, iwan na kayo ng comment and baka ma-feature kayo sa next episode natin. But for now, thank you for watching mga tao, and magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. Have a great day, guys. Goodbye!